Dominant Protector. Credit to the author. 3,661-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang marinig ito, sumang-ayon si Natalie at agad na tumango, bagamat hindi mapagkakatiwalaan ang sinabi ninyong dalawa, hindi ko kayo masisisi sa pagtulong sa akin na makahanap ng maliit na puti. Salamat sa iyong pagpapatawad, batang binibini. Si Gavin at ang isa ay nagmamadaling tumango bilang pagsang-ayon. Sige, bumalik na kayong dalawa. Alis na ako. Agad na binuhat ni Natalie ang maliit na curly bear at nagmamadaling umalis. Napakahigpit ng mga alituntunin ng pamilya ng Salter. Madilim na ngayon, at kung nanatili siya sa labas ng masyadong matagal at nalaman ng kanyang pamilya, muli siyang mapaparusahan. Sina Gavin at Natalie ay pinanood siyang lumakad palayo, pagkatapos ay nagkatinginan at bumagsak sa lupa na parang mga ball ang impas. Talagang natakot sila sa eksenang kanina lang. Kung hindi dahil sa mabilis na reaksyon ni Gavin ngayon lang para pagtakpan ang bagay na iyon, at napakadaling lokohin ni Natalie, baka nahukay na silang dalawa ngayon, at talagang mamamatay sila nang hindi man lang alam kung paano sila namatay. Ikasyam na pinsan, ang kulot na osong iyon ay kalahating patay sa aking sipa, bakit buhay pa ito at sumisipa sa kuweba ni Terence? Tanong ni Tony na may takot at pagkalito pa rin. Nagtataka rin ako, mapagaling kaya ni Terence ito. Hindi ito makatuwiran. Kahit na mayroon siyang pinakamahusay na gamot sa pagpapagaling, hindi ito dapat maging epektibo sa ganitong uri ng espiritong hayop. Si Gavin ay parehong nalito. Siguro ang curly bear na ito ay may espesyal na konstitusyon at may kakayahang magpagaling sa sarili. Sabi ni Tony, tinatapik ang ulo. Posible yan. Kung tutuusin, bihira ang mga spirit beast na parang curly bear. Hindi natin alam kung anong klaseng likas na kakayahan meron sila. Napaisip si Gavin. Kung ikukumpara sa isang bagay na katawa-tawa gaya ng mga healing spirit beast ni Terence, ang natural na kakayahan ng kulot na oso na pagalingin ang sarili ay mas maaasahan. Pagkatapos ng lahat, hindi inaasahan ng mga normal na tao na ang pagsasanay ni Terence ay napaka-espesyal na maaari niyang gamitin ang purong enerhiya upang pagalingin ang mga tao, maging ang mga espiritong hayop. Napabuntong hininga si Gavin ng may panghihinayang. Ang swerte talaga ni Terence sa pagkakataong ito. Kung namatay ang kulot na oso sa kanyang kuweba, wala siyang paraan para maipaliwanag ang kanyang sarili, at siguradong papatayin siya ni Miss Salter. Nakakaawa, nabigo ito sa huling hakbang. Matakasan man siya sa pagkakataong ito, sa pagkano ng pangsyam nating nakatatandang pinsan, hindi ba't isang piraso ng cake ang pumatay sa kanya? Nambobola siya ni Tony na may isang nakaka-flatter ng ngiti at pagkatapos ay sinabing, bukas ay ika-25 ito na ang bagong pagsusulit. Wala akong alam, at hindi ako kumpiyansa, nag-aalala lang ako na baka matalo ako sa batang Terence na iyon ng hindi sinasadya. Nakakahiya para sa iyo, ikasyam na pinsan, kaya kailangan mong bigyan ako ng payo ng maaga. Sa ika-25 ng unang buwan, lahat ng bagong dating ay lalahok sa pagsubok ng bagong dating. Ito ay upang gawin ito bago ang unang bagong dating na kompetisyon sa pagraranggo upang ang mga bagong dating na may potensyal ay makahanap ng pagkakataon na makalusot sa aktwal na labanan at makapasok sa antas ng pagtatatag ng pundasyon sa lalong madaling panahon. Mula roon, mamumukod tangi sila at magiging pangunahing target sa pagsasanay ng 3 pavilion sa hinaharap. Gayunpaman, kahit na alam ng lahat na magsisimula bukas ang pagsubok ng newbie, wala silang ideya kung ano ang pagsubok, kung anong mga panuntunan ang mayroon, o kung anong mga butas ang maaari nilang pagsamantalahan. Ang alam lang ng lahat ay ihahayag ang lahat bago magsimula ang paglilitis kinaumagahan. Gavin chuckled. You're quite impatient, kid. Don't worry. Although it wasn't advance in advance, the content of the newcomer trial is almost the same every time. Naghanda na ako ng cheating device para masigurado na malalampasan mo ang lahat. Pagdating ng panahon, tiyak na ilang minuto lang para makuha mo ang unang pwesto. Isang panloloko. Ikasyam na pinsan kapatid, ikaw ay tulad ng aking pangalawang magulang. Agad na nagningning ang mga mata ni Tony. Hindi ka makakagawa ng ibang bagay ng maayos, pero ang galing mong mambola.
Ngumuso si Gavin, ngunit hindi niya maitago ang kabangisan sa pagitan ng kanyang mga kilay. Huminto siya saglit bago sinabing, "Tsaka, dalhin mo dito ang ibang mga baguhan bago ang pagsusulit, bukas may sasabihin ako sa kanila." Ito ay isang magandang pagkakataon para makipagkulitin sa mga tao, paano natin hahayaan si Terence at ang iba pa? Sige. Tumango si Tony. Ang pagtutulungan laban kay Terence ay isang bagay na masaya niyang makita. Kinaumagahan, sa ilalim ng organisasyon ng kani-kanilang senior managers, nagtipon ang mga bagong alagad ng 3 pavilion sa main hall ng Welcome Pavilion. Gayunpaman, hindi nila inihayag ang mga panuntunan sa paglilitis dito. Sa halip, sa pamumuno ng Pavilion Master, Yun Feng, ang lahat ng mga bagong disipulo ay nagtungo sa trial ground sa likod ng bundok. Ang tinatawag na Back Mountain ay hindi ang likod na bundok ng malugod na bagong pavilion, ngunit ang likod na bundok ng buong 3 pavilion. Sa harap ng malawak na primeval na kagubatan na sumasaklaw sa 10,000 mo, ang malugod na bagong pavilion, na sumasakop sa mas mababa sa 100 mo ng lupa, ay tila hindi gaanong mahalaga at hindi dapat banggitin. Sa mata ng lahat ng mga magsasaka sa North Island, ang likod na bundok ay kasing kahulugan ng mga likas na kayamanan. Kung ang lahat ng likas na kayamanan sa North Island ay nahahati sa 10 bahagi, ang likod na bundok ay sasakupan ang 8 sa kanila. Kaya naman, kahit alam nilang may mga panganib na nakaabang sa lahat ng dako, ang mga magsasaka ay sumugod pa rin sa likod ng bundok na parang isang kawan ng mga itik. Gayunpaman, ang likod na bundok ay hindi isang lugar na maaring makapasok ng kahit sino. Malinaw na sinabi ng 3 pavilion na ang likod na bundok ay isang ipinagbabawal na lugar sa North Island. Nang walang pahintulot ng mga matatanda, walang sino man ang pinayagang makahakbang sa likod ng bundok. Ang mga sumuwi ay papatayin ng walang awa. Bilang paggalang sa mga bagong dating, pinahintulutan ng Elders Association ang malugod na bagong pavilion na ilagay ang pagsubok sa bagong dating sa likod ng bundok. Siyempre, limitado rin ang access na ito. Ang mga bagong dating ay nakakagalaw lamang sa panlabas na bahagi ng likod ng bundok. Kung tungkol sa panloob na lugar o sa mas gitnang bahagi ng likod ng bundok, hindi sila makapasok. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa sinumang nakikinabang sa butas na ito dahil walang bagong dating na maaaring samantalahin ito. Ang mga nangungunang powerhouse ng 3 pavilion ay nag-set up ng mga layer ng mga paghihigpit sa likod ng bundok. Mayroong isang layer sa panlabas na lugar, isa pa sa panloob na lugar, at ilang higit pang mga layer sa gitnang lugar. Gayunpaman, ang pagsubok ng bagong dating ay nagbukas lamang ng mga panlabas na paghihigpit. Imposibleng masira ang mga layer ng mga paghihigpit sa loob. Kung tutuusin, kahit na mangyari ang isa sa 1,000,000 himala at maaaring may makalusot sa panloob na hadlang, hindi na nila ito kailangang bigyan ng labis na pansin, dahil hindi lamang ito mapapansin ng matanda na namamahala sa gwardya sa likod ng bundok sa unang pagkakataon, ngunit walang mawawala kahit napabayaan nila ito. Totoo na ang mas malalim na pagpunta sa likod ng bundok, mas maraming pagkakataon ang isang tao na magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga bihirang likas na kayamanan. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan ng isa na ang mga benepisyo ay palaging proporsyonal sa mga panganib. Kung ang isang tao ay walang sapat na lakas, kahit na ang isang tao ay nakapasok sa isang butas, sila ay magiging pagkain lamang para sa mga makapangyarihang espiritong hayop. Natural na walang pagkawala sa likod ng bundok. Sa ilalim ng pamumuno ng Pavilion Master na si Yun Feng, dinala ng mga senior brother na namamahala sa 3 pavilion ang mga bagong disipulo sa likod ng Mountain Hall. Ang likod ng bundok ay sakop ng isang paghihigpit. Maliban kung ang isang tao ay umasa sa walang kapantay na lakas upang sirain ito, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isa ay maaari lamang pumasok at lumabas mula sa isang nakapirming landas. At ang lalamunan na kumokontrol sa landas ay ang likod ng bundok hall. 3,662. Bagamat mayroong isang grupo ng mga tao sa likod ng bundok hall na responsable sa pagpapanatili ng paghihigpit at kaayusan ng likod na bundok, mahigpit na pagsasalita, mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan ng likod ng bundok hall at ang malugod na bagong pavilion. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay mayroong hindi bababa sa 3 elder level na mga eksperto na nagbabantay sa likod ng bundok hall sa lahat ng oras.
Nangangahulugan ito na kung sinubukan ng isang tao na salakayin ang likod na bundok, hindi lamang nila kailangang harapin ang mga layer ng mga paghihigpit, ngunit kailangan din nilang maging magbantay laban sa pagkubkob ng higit sa 3 eksperto sa antas ng matatanda. Ito ay hindi maliit na bagay. Ito ay may kaugnayan sa pundasyon at pamana ng buong 3 pavilion. Ang likod na bundok ay hindi maaaring mawala, kaya makatwirang magkaroon ng napakalakas na lineup. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga gwardya, dinala ni Yunfeng ang lahat ng mga bagong dating sa plaza sa likod ng palasyo ng bundok, naghihintay na magsalita ang matanda. Dahil ang paglilitis ay ginanap sa likod ng bundok, ang paglilitis sa bagong dating ay hindi na bagay para sa malugod na bagong pavilion. Nangangailangan din ito ng partisipasyon at koordinasyon ng palasyo sa likod ng bundok. Kung ikukumpara kay Yunfeng na siyang pinuno ng malugod na bagong pavilion, halatang may higit na awtoridad ang garrison elder ng likod na bundok palace. Ang kanyang mga salita ay natural na nagdala ng higit na bigat. Napabuntong hininga ang grupo ng mga baguhan habang pinagmamasdan ang 3 matandang garrison na nakaupo sa 3 open-air na upuan sa harapan nila ng may paggalang. Ang oras na ito ay naiiba sa nakaraang araw ng pampublikong paggabay. Bagamat si Leonardo at ang iba pa ay mga elder din, ang kanilang presensya sa Welcome Pavilion ay karaniwang katumbas ng pagbaba sa mababang antas. Kaya naman, sadyang pinigilan nila ang kanilang mga aura sa harap ng mga bagong dating. Iisipin lamang ng mga bagong dating na sila ay may mataas na katayuan at awtoridad, ngunit hindi naman sila ay nakakatakot. Gayunpaman, ang mga rookie ay nakaharap sa 3 elder-level expert na handang makipaglaban anumang oras. Hindi nila pinigilan ang kanilang mga aura. Sa pressure ng 3, ang mga rookie ay pawang sky-class late phase pick, ngunit kahit huminga ay nahihirapan. Nagsimulang manginig ang kanilang mga tuhod, at ang mga mahihina ay lumuhad pa sa harap ng lahat. Sa isang buwang ito ng cultivation, ang mga hindi nagkaroon ng lakas ng sky-class na ganap na natapos sa simula ay lahat ay nakalusot sa ganap na kaharian dahil sa kuweba at sa espiritual na jade. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang sky-class na isla at ang secular na mundo ng cultivation spirit jade at isang kuweba. Ang mga ito ay lahat ng top-grade cultivation resources. Napakalakas ng 3 taong ito. Si Terence ay isang maagang foundation stage practitioner, hindi siya takot gaya ng ibang mga baguhan, ngunit siya ay nasa ilalim ng matinding pressure. Halos 1 buwan na siyang nasa Sky-class Island, at ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kalakas na master na hindi man lang sinubukang itago ito ay isang nakakatakot na pag-iral na higit sa kanya. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, sa wakas ay naramdaman ni Terence ang pananabik na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon, na sinundan ng pagnanais na maging mas malakas. Ang isang maagang yugto na foundation ay sapat na upang walisin ang mundo ng mga ordinaryong practitioner, at ito ay nagpasaya kay Terence sa kanyang sarili. Kahit na dumating na siya sa Sky-class Island, pakiramdam niya ay nasa ilalim niya ang lahat, dahil siya ay nasa Welcome Pavilion, na medyo banayad na kapaligiran. Ngunit ngayon, alam ni Terence na siya ay mali, napakamali. Sa Sky-class Island, ang foundation stage ay simula pa lamang, kapareho ng mga golden class masters sa mundo ng mga practitioner. Kung hindi ka mabilis lumakas, hindi mo makokontrol ang sarili mong kapalaran, magiging langgam ka na maaaring durugan anumang oras. Ang mga bagong dating ngayon ay humihina at humihina. Sinulyapan ng kalbong matanda na nakaupo sa gitna ng 3 bakanteng upuan ang natakot na mga bagong dating. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, ang bawat salita ay tumatama sa kaibuturan ng isipan ng lahat na parang mabigat na martilyo, na hindi nila namamalayan na nanginginig. Pagkatapos ng isang paghinto, nagsimulang ipahayag ng kalbong matanda ang mga tuntunin ng paglilitis. Ang mga patakaran ay napakasimple. Ang mga rookie ay random na ilalagay sa panlabas na bahagi ng likod ng bundok, at ang pinakamahalagang pagsubok na misyon ay ang paghahanap ng mga halamang gamot. Ang espesyal na ginawang basket sa likod ng bundok hall ay magbibigay ng mga puntos batay sa halaga ng mga halamang gamot. Ang mga resulta ng huling pagsubok ay irerango mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang puntos, at ang mga espesyal na reward ay ibibigay ayon sa rangkang. Ang mga patakaran ay nagpaalala kay Terence ng pagsubok sa Ice Palace pabalik sa karaniwang mundo. Ang dalawa ay halos magkatulad, sa katunayan. Siyempre,
Kahit na ang mga patakaran ay medyo magkatulad, ang kapaligiran at mga kakompetensya ay lahat ay ibang-iba mula sa dati, kaya hindi pa rin ito dapat maliitin. Gayunpaman, mayroong isang bagay sa mga tuntunin na ikinagulat ng lahat ng mga bagong disipulo. Ang pagsubok na ito ay hindi isang magkasanib na kompetisyon sa pagitan ng lahat ng mga bagong disipulo ng malugod na pavilion. Sa halip, hinatulan ito ayon sa iba't ibang antas ng tatlong malalaking pavilion. Bukod dito, may malinaw na hangganan sa pagitan ng mga lugar kung saan maaaring lumahok ang mga bagong alagad sa paglilitis. Dahil dito, tuwang-tuwa ang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Kung tutuusin, kung ikukumpara sila sa mga bagong disipulo mula sa tumataas na Sky Pavilion at sa misteryosong Pavilion, tiyak na mapupunta sila sa ibaba. Sa kasong iyon, ang paglilitis ay magiging walang kabuluhan sa kanila. Gayunpaman, ngayon na ang tatlong Pavilion rookies ay nasuri ng hiwalay, nakita nila ang ilang pag-asa. Ito ay lalo na nang ang sumunod na pangungusap ng kalbo na matanda ay nagpakulo sa lahat ng mga baguhan sa Pananabik. Ang nangungunang tatlo sa pagsubok na ito ay tatanggap ng Foundation Establishment Bill bilang gantimpala. Ang unang lugar ay tatanggap din ng 10 espiritual na Jade bilang gantimpala. Ang pang-apat hanggang ika-10 pwesto ay gagantimpalaan ng 3 espiritual na Jade bawat isa. Para sa mga nasa ibaba ng ika-10 pwesto, maaari nilang kalimutan ng tungkol sa kahit ano paman. Siyempre, ang mga gantimpala na ito ay maaari lamang parangalan kapag naabot mo ang pinakapangunahing mga kinakailangan. Ang nangungunang tatlo ay makakatanggap ng Foundation Building Bill. Agad na nagkagulo ang mga tao. Kahit na ang mga bagong taong ito ay ignorante at walang alam, paanong hindi nila alam ang tungkol sa tableta sa pagtatayo ng pundasyon, isang tableta na pinangarap ng hindi mabilang na mga magsasaka. Para sa sinumang Sky Class Full Master, hanggat mayroon silang talento, kailangan lang nilang uminom ng isang foundation pill at makakalusot sila. Dapat malaman na ang mga bagong dating ay nagtipon sa malugod na bagong pavilion ngayon. Ang kanilang sukdulang layunin ay maabot ang yugto ng pagtatayo ng pundasyon sa loob ng 1 taon. At, malaki ang posibilidad na matulungan sila ng isang foundation building elixir na maabot ang yugto ng pagbuo ng pundasyon ng sabay-sabay. Paanong hindi sila matutuwa? Siyempre, ang foundation elixir ay hindi kapareho ng golden elixir. Ito ay epektibo lamang kapag ang isa ay pumapasok sa maagang yugto ng foundation, at ito ay walang silbi kapag sila ay nasa foundation stage. Gayunpaman, walang ganitong kawalan ang isang gintong core na nagtatayo ng foundation. Maaari itong magamit bilang isang foundation building elixir, bilang isang foundation building barrier breaking elixir, at kahit bilang isang experience elixir. Matapos marinig ang napakalaking gantimpala, hindi banggitin ang mga katutubo na bagong dating ng Green Cloud Pavilion, maging ang mga elder ng mahiwagang pavilion ay hindi nakapagpigil. Maging ang mga mata ng pangalawang henerasyong mga young masters ng tumataas na Sky Pavilion ay nag-aalab sa pagnanasa. Maliban na lang kung ang isang tulad ni Linden na may background na napakalalim na nakakatakot, talagang napakahirap para sa mga ordinaryong magsasaka ng pangalawa at pangatlong henerasyon na kumuha ng tableta para sa pagtatayo ng pundasyon. Kaya, ang pagkakataong ito ay napakabihirang din para sa kanila. 3,663. Matapos matagumpay na pukawin ang sigasig ng lahat ng mga bagong dating, bahagyang ngumiti ang kalbong matanda. Ang orihinal na intensyon ng pag-oorganisa ng bagong dating na pagsubok ay hindi lamang para sanayin ang mga bagong dating, ngunit hayaan din silang tumulong sa pangangalap ng mga halamang gamot upang pinuhin ang mga madiskarteng panggamot na table task tulad ng tableta sa pagtatayo ng pundasyon. Kung tutuusin, lahat ng mga halamang gamot na nakolekta ng mga bagong dating sa panahon ng paglilitis ay kailangang ibigay. Kung hindi sila bibigyan ng mabigat na gantimpala at hindi nila hahayaang makita ang pag-asa ng tagumpay, maaaring hindi magsikap ang mga bagong dating na ito, at labag iyon sa orihinal na layunin. Gayunpaman, ang mga baguhan ay mga baguhan. Habang gumagamit ng isang malaking gantimpala upang palakasin ang kanilang moral, upang maiwasan ang maraming hindi kinakailangang problema, ang ilang mga pangit na salita ay kailangang sabihin muna.
Ang kalbo na matanda ay walang pakialam na inilibot ang kanyang tingin sa lahat ng mga bagong dating at sa wakas ay nagsabi, ngayon alam na ninyong lahat ang mga patakaran, ngunit may tatlong bagay na dapat kong bigyang diin, kung sakaling ang ilan sa inyong mga hanggal ay may mga iniisip na hindi ninyo dapat isipin. Una, maaari ka lamang gumalaw sa labas ng likod ng bundok. Huwag mong subukang hawakan ang anumang mga paghihigpit. Ipinapangako kung mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Pangalawa, may 3 araw ka lang. Kung hindi ka bumalik bago magtanghali pagkatapos ng 3 araw, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Pangatlo, the trial encourages competition. You can steal from each other, but you can't kill anyone. If anything happen, personal akong kikilos at babayaran kita ng buhay mo. Alinman sa 3 bagay na ito ay magbubuwi sa kanya ng kanyang buhay, at siya ay puno ng layuning pumatay. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na pinansin ng kalbong matanda ang mga baguhan na medyo natulala sa kanyang layuning pumatay. Pumikit siya at nagpahinga. Tungkol naman sa 2 matanda sa tabi niya, hindi sila umimik mula umpisa hanggang wakas. Ang kanilang pangunahing responsibilidad ay bantayan ang likod ng bundok. Tulad ng para sa pagtanggap ng pagsubok sa bagong pavilion, ito ay isang maliit na part-time na trabaho lamang. Sige, lahat, pumunta sa kani-kanyang senior marshal brothers na namamahala para matanggap ang espesyal na backbasket mula sa likod ng bundok hall. Pagkatapos ayusin ang iyong kondisyon, maaari na kayong umalis. Huwag magdadaldal. Kinuha ni Yunfeng ang autoridad na maglabas ng utos. Oo. Sabay-sabay na kinilala ng lahat ng mga baguhan ang utos, lahat sila ay kinuskos ang kanilang mga kamao at pinupunasan ang kanilang mga palad, sabik na subukan ito. Junior Brother Linford, dapat kang mag-ingat pagkatapos mong makapasok sa likod ng bundok. Ang panganib ay nakaabang sa lahat ng dako, at anumang bagay ay maaaring mangyari sa panahon ng paglilitis. Si Junior Brother Turner at Junior Brother Quail din. Nag-aalalang paalala sa kanila ng miserableng senior brother habang bitbit niya ang mga espesyal na ginawang basket sa likod ng 3 tao. Bagamat binalaan na sila noon ng nakakalbong matanda na mahigpit na ipinagbabawal ang pumatay sa paglilitis ng bagong dating, napakalaki ng likod ng bundok na kahit ang labas ay puno ng panganib. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Kung talagang gustong pumatay ng isang tao, maaaring hindi niya ito kailangang gawin ng personal. Hanggat naglaro siya ng ilang maliliit na trick, posible na patayin ang tao. Terence, Randolph, at tumango si Hernan. Hindi pa sila nakakapunta sa likod ng bundok, ngunit lahat sila ay Sky-class masters, kung tutuusin kailangan pa rin nilang mag-ingat. Sa kanilang mga mata, ang ligaw na kagubatan sa likod ng bundok ay puno ng sinaunang aura. Bagaman ito ay isang banal na lupain para sa mga magsasaka na naglalaman ng hindi mabilang na makalangit na mga materyales at makalupang kayamanan, ito rin ay isang higanting mabangis na hayop na piniling lumunin ang mga tao ng sabay-sabay. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga bangkay ng mga makapangyarihang magsasaka ang inilibing dito. Lumingon siya para tingnan ang ibang mga baguhan sa paligid ni Gavin at hininaan niya ang boses niya kay Terence at sa 2 pa. Ngayon ko lang sila narinig na nadulas ng ilang salita. Mukhang naghahanda silang magsanib puwersa para harapin ka sa panahon ng trial. Kung maaari, I suggest na pagkatapos pumasok sa trial ground, humanap ka ng pagkakataon na magkita at kumilos ng magkasama. This way, at least you can look out. Ito. Nagkatinginan si Terence at ang 2 pa na may problema. Isinasantibi ang katotohanan na ang pagsubok sa pagkakataong ito ay ipadala ang mga baguhan sa isang random na lokasyon, magiging napakahirap para sa kanila na magkita-kita. Bukod dito, kung mag-aaksaya sila ng oras sa paghahanap para sa isa't isa, hindi ito sulit. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Terence ay nakatuon sa paghahanap ng nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo, habang si Randolph at si Hernan ay may sariling mga plano. Ang 3 sa kanila ay maaaring mag-ingat sa isa't isa kung sila ay lumipat ng magkasama, ngunit ito ay natural na limitado ang kanilang mga punto. Kung tutuusin, kung 3 tao ang tumahak sa parehong landas, tiyak na limitado ang mga halamang nahanap nila sa huli. Kaya, dumating ang problema. Ang mga halamang gamot na ito ay hindi maaaring hatiin ng pantay, tama.
Kung ang tatlo sa kanila ay hatiin ang mga puntos ng pantay, kung gayon ang huling resulta ay malamang na ang mga puntos ng lahat ay magiging mas mababa kaysa sa iba. Sa ganitong paraan, magiging imposible para sa kanila na makapasok sa nangungunang tatlo at makapasa sa tableta ng pagtatayo ng pundasyon sa dulo. At kung hindi pantay ang paghahati-hati nilang tatlo, sino ang mas marami at sino ang mas mababa? Sa ganitong paraan, mas malaki ang problema. Sa kabilang banda, kung magkahiwalay ang tatlong tao, bagamat medyo delikado, maganda rin ang pagbabalik. Sa huli, ang mga punto ng bawat tao ay talagang mas mahusay kaysa sa pagkilos ng magkasama. At least nagkaroon sila ng pag-asa na makalaban sa top 3. Dapat malaman na ang gantimpala para sa nangungunang tatlo ay Foundation Establishment at Golden Core. Paano nila madaling isuko ang pagkakataong ito? Bukod dito, malinaw na binalaan sila ng kalbong matanda na huwag papatayin ang sinuman. Hanggat sila ay maingat, hindi bababa sa hindi sila nasa panganib na mamatay, at ang panganib ay hindi masyadong malaki. Sa ganitong paraan, halatang mas cost-effective ang paghihiwalay nilang tatlo. Gayunpaman, Randolph at nagkatinginan si Hernan. Noon pa man ay maganda ang pakikitungo ni Terence sa kanila, kaya hindi ba ito na ang oras para gantihan siya? Kung silang tatlo ay nagtutulungan at ibinigay ang lahat ng mga halamang nahanap nila kay Terence, kung gayon si Terence ay dapat walang problemang mauna. Sa pag-iisip na ito, pareho silang nakaramdam ng hiya sa kanilang nakaraang sandali ng pagiging makasarili. Tama si kuya ko, sabay na sabi ng dalawa. Mag-isip tayo ng paraan para magtulungan. Sobrang inalagaan tayo ni Kuya Linford noon. Kahit anong mangyari, kailangan niyang ipaglaban ang unang pwesto sa pagsubok para sa iyo. Sa madaling salita, ang lahat ng mga halamang gamot na natagpuan nila sa panahon ng misyon ay mapupunta muna kay Terence. Sa ganitong paraan, ibibigay nilang dalawa ang mga gantimpala. Nangangailangan ito ng maraming determinasyon pagkatapos ng lahat, ang tukso ng Foundation Pill ay walang kapantay para sa Sky-Class Masters na tulad nila. Umiling si Terence na may mapait na ngiti. Naantig siya sa kanilang mga intensyon, ngunit ang pinakamahalagang misyon niya ay hanapin ang nakakalamon sa puso na katanji tanging damo. Kumpara sa Foundation Pill na binabalak niyang gawin, ang Foundation Pill ay wala. Kung sasama siya sa kanila, hindi patas kay Randolph at Terence, at magiging dagdag na pasanin ito sa kanya. I appreciate your kind intentions, but there's no need for that. This is a rare opportunity, kaya hindi natin pwedeng bitawan ang rewards na dapat nating ipaglaban. Kung hindi, pagsisisihan natin ito habang buhay. Seryosong sabi ni Terence. Pero mahirap pa rin makipaglaban sa apat na kamay gamit ang dalawang kamao. Kung talagang magsanib puwersa si Tony at ang iba pa, walang silbi kahit gaano pa karaming halamang gamot ang makita natin sa early stage. Sa huli, aalisin pa rin nila. Mas mabuting sumuko na tayo sa 2-on-1 fight at tumutok sa pagtulong kay Kuya Linford. Sa ganitong paraan, mas ligtas. Randolph at nag-isip sandali at sinabing. Sumangayon din si Hernan na nasa tabi niya. 3,664. Bagamat hindi pinahintulutan ang pagpatay sa panahon ng paglilitis, pinahintulutan ang pag-agaw ng mga halamang gamot. Ito ay kung paano napakita ang kahirapan ng pagsubok. Tulad ni Randolph at ang sinabi ng dalawa pa, kung ang tatlo sa kanila ay lumaban ng mag-isa, walang silbi kahit gaano pa karaming mga halamang gamot ang kanilang natagpuan at kung gaano karaming mga puntos ang kanilang nakuha sa mga unang yugto. Sa huli, makikinabang pa rin si Tony at ang iba pa. Sa ganitong paraan, hindi lamang sila walang mapapala, ngunit tutulungan din nila ang kaaway, na magpapalaki sa kahirapan ng pakikipaglaban ni Terence para sa tagumpay. Ito ay isang malaking problema. Naisip ito ni Terence at kinuha ang mapa ng panlabas na bahagi ng likod ng bundok na ibinigay sa lahat ng mga baguhan. Itinuro niya ang isang lugar kung saan nagtagpo ang dalawang batis, kung ganoon, magkahiwalay tayong kikilos sa unang 2 araw, ngunit magkikita tayo sa Sangzaiko sa tanghali pagkalipas ng 2 araw at magkakabalikan. Ang oras ay mahalaga, kaya't huwag mo nang itulak ito sa akin. Magpasya na lang tayo ng ganito.
Sa unang 2 araw, maaari silang maghiwalay at maghanap ng maraming halamang gamot hanggat maaari upang makakuha ng mga puntos. Ito ay medyo mas ligtas sa oras na ito. Ito ay dahil kahit na gusto sila ni Tony at ng iba pa, hindi nila pipiliin na gawin ito ng maaga. Pagkatapos ng lahat, hindi nila kayang pumatay ng sinuman. Kahit na magsanib puwersa sila para bugbugin si Randolph at ang kanyang partner, hindi sila makakakuha ng anumang malaking benepisyo. Kung may gusto silang gawin, tiyak na pipiliin nilang gawin ito sa huling sandali ng kanilang paglalakbay pabalik. Sa ganitong paraan, magiging mas maginhawang kunin ang mga bunga ng kanilang paggawa at i-maximize ang kanilang mga benepisyo. Tulad ng para sa pagpupulong makalipas ang 2 araw, kasama si Terence sa 3, kahit na si Tony at ang iba pa ay may kalamangan sa mga numero, maaaring hindi nila ito mapakinabangan. Mahirap sabihin kung sino ang sisira noon. Randolph at natural na hindi tatanggihan ni Hernan ang alok ni Terence, at tumango sila. Pagkatapos ng lahat, ang plano ni Terence ay hindi lamang mas siyentipiko at lohikal, mas kapakipakinabang din ito sa kanilang dalawa. Nang makitang nagkasundo na silang 3 sa isang plano, bagamat naramdaman ng mapait na nakatatandang kapatid na may kaunting panganib sa paggawa nito, nang pag-isipan niya ito, bilang isang magsasaka, paanong hindi siya makikipagsapalaran mula sa simula hanggang sa wakas. Ang mga panganib ay palaging direktang proporsyonal sa mga benepisyo, at hindi ito matutulungan. Sige. Sa madaling sabi, kayong 3 ay dapat maging lubhang maingat. Huwag maging pabaya. Ang iyong mga kalaban ay hindi lamang ang ibang mga baguhan. Huwag kalimutan na ang likod ng bundok ang pinagmumula ng panganib. Nagbabala ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Tumango si Terence at ang 2 pa. Matapos may handa ang lahat, pumunta sila sa plaza sa likod ng bundok kasama ang iba pang mga baguhan. Sa sandaling ito, sa panimulang punto, higit sa 100 malalaking lumilipad na espiritong hayop ang handa ng umalis. Ito ang karaniwang kagamitan ng palasyo sa likod ng bundok. Pagkatapos ng lahat, binabantayan nila ang buong likurang bundok. Karaniwan, kailangan nilang umasa sa lumilipad na mga espiritong hayop para sa transportasyon. Kung maglalakad sila, sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago makarating sa pinangyarihan ng insidente? Kaya ito ang random na paraan ng pamamahagi. Sa wakas ay naunawaan ni Terence nang makita niya ang mga lumilipad na espiritong hayop na ito. Nagtataka pa rin siya kung paano ipapadala ang mga baguhan na ito sa panlabas na bahagi ng likod ng bundok nang marinig niya ang mga patakaran ng pagsubok, at naisip na magkakaroon ng ilang teleportation formation o kung ano. Kaya pala na-airdrop sila ng mga lumilipad na espiritong hayop. Matapos ang lahat ng mga rookie ay tumayo sa mga lumilipad na espiritong hayop, higit sa 10 lumilipad na espiritong hayop ang sabay-sabay na sumipol sa hangin. Napakaganda ng eksena at naging dahilan ng pagsigaw ng mga baguhan sa gulat. Pagkatapos nito, sa ilalim ng patnubay ng mga eksperto mula sa likod na bulwagan ng bundok, ang mga lumilipad na espiritong hayop na ito ay nahati sa 3 grupo at ipinadala ang mga bagong disipulo mula sa 3 pavilion sa kani-kanilang mga lugar ng pagsubok. Mula sa pananaw ng direksyon, sila ay ganap na kabaligtaran. Naiwasan nito ang posibilidad na mag-cross ang landas ng mga bagong dating mula sa 3 pavilion. Gustuhin man nilang magkita ay hindi nila magagawa. Matapos lumipad ng halos tagal bago masunog ang isang insenso, ang mga bagong dating na nakatayo sa likuran ng lumilipad na mga espiritong halimaw ay random na ibinaba sa ilalim ng mga tagubilin ng mga eksperto mula sa likurang Mountain Hall. Gumawa ng magaspang na pagtatansya si Terence ang 2 baguhan ay hindi bababa sa 10 milya ang layo sa isa't isa sa drop-off point. Maging ang Pingchuan Avenue ay magtatagal sa paglalakbay, lalo pa itong malawak na kagubatan. Sa hitsura nito, kahit na ang mga bagong dating ay may plano na makipagkita at magtrabaho ng maaga, magiging mahirap na makilala ang iba sa loob ng isang araw. Sa pangkalahatan, ito ay sapat na mabuti kung maaari silang magkita pagkatapos ng 2 araw. Ang pattern ng pamamahagi na ito ay malinaw na may espesyal na layunin. Bagamat hinikayat ng rookie trial ang kompetisyon, ayaw nitong makakita ng marahas na kompetisyon sa pagitan ng mga rookie.
Kung ang mga baguhan ay pinagsama-sama sa simula, ang huling sitwasyon ay malamang na magre-resulta sa isang patuloy na magulong labanan sa pagitan ng bawat isa. Walang sino man ang maglalagay ng kanilang puso sa paghahanap ng mga halamang gamot, ngunit sa halip ay umaasa na agawin ang mga bunga ng paggawa ng iba mula sa simula. Malinaw na hindi ito naaayon sa orihinal na intensyon ng tatlong pavilion na hayaan ang mga rookie na kumuha ng mga halamang gamot para sa estratehikong imbakan. At ngayong napakalayo na nila sa isa't isa, kahit sa unang 2 araw, hindi nakatutok ang mga rookie sa pagpatay sa isa't isa. Sa halip, ibaling nila ang kanilang atensyon sa paghahanap ng mga halamang gamot. Kung tungkol sa kompetisyon sa pagitan nila, iyon ay magiging isang bagay sa loob ng 2 araw. Kapag may sapat na puntos ang magkabilang panig, mas matindi ang kompetisyon, di ba? Hindi napigilan ni Terence na mapangiti matapos makita ang intensyon ng organizer. Ito ay mabuti kahit sa unang 2 araw, walang sinumang bulag na haadlang sa kanyang paraan. Ang tanging problema na natitira ay kung mahahanap niya ang nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo. Bagamat sinabi ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid na may nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo sa likod ng bundok, ang likod na bundok ay napakalaki na talagang hindi alam kung mahahanap niya ito sa loob lamang ng 3 araw. At saka, kahit nandoon, baka wala sa outer area. Kung sa inner area lang ng back mountain o mas malalim pa, masakit talaga sa puwet. Sana ay hindi masyadong masama ang sitwasyon. Tahimik na nanalangin si Terence at tumalon sa likod ng lumilipad na espiritong hayop sa hudyat ng likod ng bundok Hallmaster. Mas madali para sa mga baguhan na palayain ang mga espiritong hayop pagkatapos nilang palayain hindi sila lumipad ng napakataas, at kailangan lang ni Terence na maabot ang tuktok ng puno upang maabot ang mga ito. Pagkababa niya, napadpad siya sa gitna ng isang higanteng puno. Whoosh! 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 Matapos bumaba sa aerial spirit beast, naramdaman ni Terence ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa kanyang likuran bago pa man siya makatayo. Kasabay nito, natanggap niya ang babala mula kay Jade. Wala na siyang oras para lingunin at na-activate agad ang kanyang butterfly microsteps, bahagya siyang nakaiwas sa sneak attack. Tulad ng pag-iwas ni Terence, isang sibat na gawa sa krudo ngunit napakatalas na kahoy ang dumaan sa kanyang damit at ibinaon ang sarili sa puno ng puno. Lumingon si Terence at nakita ang isang uri ng unggoy na espiritong hayop na nakatayo sa isang sanga 5 hanggang 6 na talampakan ang layo mula sa kanya. Nababalot ito ng itim na balahibo, at bagaman hindi ito masyadong malakas, sapat na ang puot sa mga pulang mata nito para manginig ang mga tao. Ang itim na unggoy ay umungal kay Terence mula sa malayo bago siya sinisingil. Ang bilis at liksi nito ay nagulat kay Terence. Ayon sa pagtatansya ni Terence, ang itim na unggoy na ito ay dapat nasa kalagitnaan ng Sky Class. A. 3,665. Kung ilalagay ito sa labas, maaaring hindi ito magdulot ng anumang banta sa kanya, ngunit ito ang tahanan nito. Sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang lalaking ito? Hindi gustong sayangin ni Terence ang kanyang chi sa itim na unggoy dahil bago pa lang siya rito. Tumalikod siya at sinubukang iwaksi ito gamit ang kanyang butterfly microsteps. Kahit na ito ang home ground ng kalaban, lubos na nagtitiwala si Terence sa kanyang bilis. Ngunit ang hindi inaasahan ay kahit na sa kanyang pagpaparaya ay mainit pa rin ang pagtugis ng itim na unggoy na para bang hindi ito titigil hanggang sa mamatay. Medyo nalito si Terence ano ang ginawa niya para mainas ang bagay na ito. Hindi sinasadyang nakapasok siya sa pugad nito. Sa isang kisap mata, ang lalaki at ang unggoy ay nakatikip na sa layo na ilang libong talampakan sa makakapal na kanapi. Sa oras na ito, sa wakas ay bumagal ang itim na unggoy, na para bang may balak itong sumuko. Nakahinga ng maluwag si Terence, pinatunayan nito ang dati niyang hula. Mukhang hindi sinasadyang nakapasok siya sa teritoryo ng kalaban. Sa mga forest spirit beast na napaka-teritorial, kung ang isang tagalabas na tulad ni Terence ay pumasok sa kanilang pugad, tiyak na lalaban sila hanggang kamatayan. Gayunpaman, nang malapit ng sumuko ang itim na unggoy, isang malaking itim na anino ang biglang lumitaw sa itaas ng ulo ng itim na unggoy nang walang anumang babala. Sinamantala ang kawalan ng reaksyon ng itim na unggoy, ibinukan nito ang dagwang bibig at nilunok ito ng buo.
Pagkatapos, sumipol ito pabalik sa makapal na canopy, na ginagawang imposible para sa mga tao na makita ang tunay na hitsura nito. Si Terence, na nakasaksi sa buong eksena, ay hindi napigil ang huminga ng malalim. Mabilis siyang umalis sa eksena bago pa man siya makita ng halimaw. Matapos maingat na tumakas 1,000 talampakan ang layo, sa wakas ay bumagal si Terence. Kinabahan siya, ngunit ang kanyang mga labi ay hindi namamalayan na pumulupot, ang likod na bundok na ito ay nagbigay sa kanya ng isang matatag na pagpapakita ng lakas. Kung tutuusin, isa pa rin siyang early foundation stage practitioner. Ang eksena kanina ay nakakabigla at nakakamanhid, ngunit nakuha pa rin ni Terence ang sapat na impormasyon sa kanyang pagmamadali. Ang higante ay isang multicolored giant python, ang katawan nito ay kasing kapal ng isang balde ng tubig. Hindi makita ni Terence ang buong katawan nito, ngunit maaari niyang hulaan na hindi bababa sa 30 metro ang haba nito. Higit sa lahat, nagawa nitong lunukan ng maraming kulay na higanteng python ang Sky-class middle-face black ape sa isang kagat. Nangangahulugan ito na ang lakas nito ay hindi bababa sa Sky-class full completion, at maaaring maging isang matibay na pundasyon stage spirit beast. Sa malalim na kagubatan na ito, na nakaharap sa napakabangis na foundation stage spirit beast, si Terence ay walang kahit katiting na tiwala sa pagtakas ng hindi nasaktan. Hindi imposibleng mawalan siya ng buhay dito. Sa kabutihang palad, ang biktima ng sawa ay ang itim na unggoy. Kung siya iyon, baka ngayon lang niya nagawang dodge ang pag-atake. Sa pag-iisip pabalik sa babala na ibinigay niya kay Terence bago umalis, naramdaman ni Terence na ito ay ganap na tama. Ang kanyang kaaway ay hindi lamang ang mga baguhan ng likod na bundok mismo ang pinagmulan ng panganib. Ilang minuto pa lang mula nang bumaba siya mula sa aerial spirit beast, ngunit nakakita na siya ng dalawang makapangyarihang spirit beast, ang isa ay maaaring nasa foundation establishment stage na. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi maisip sa labas ng mundo. Kailangang malaman ng isa na ito ay ang panlabas na lugar lamang ng likod ng bundok. Kung ito ay ang panloob na lugar o mas gitnang lugar, ano ang magiging hitsura nito? Not to mention those Sky-class full masters, naramdaman ni Terence na kahit ang isang foundation master na tulad niya ay hindi mabubuhay sa isang araw. Ang hindi alam ni Terence ay maraming makapangyarihan at mabangis na foundation stage na mga spirit beast sa panlabas na bahagi ng likod ng bundok, ngunit ito ay hindi gaanong karami kaya maaaring tapakan lamang sila ng isa. Kung mayroong mga dambuhalang sawa na ito sa lahat ng dako, hindi na makakaligtas ang ibang Sky-class pig-face newbies, lalo na ang mamitis ng mga halamang gamot. Ang dahilan kung bakit siya nakatagpo ng napakaraming masasamang tao ay hindi lamang dahil sa malas. May sadyang nagbabala sa kanya mula sa likuran na itapon siya sa pinakamapanganib na lugar sa panlabas na paligid at subukang patayin siya sa bibig ng mga espiritong hayop. Para batiin siya, espesyal na hiniling ni Gavin si Linden na lumapit. Kung tutuusin, sa kanyang kapangyarihan, ang mga masters na ito sa likod ng bundok hall ay hindi man lang magtatampo sa kanya, lalo pa siyang tulungan. Gayunpaman, iba si Linden. Kinailangan nilang bigyan siya ng mukha. Kung tutuusin, maliit na bagay lang. Maaaring ito ay isang maliit na bagay sa kanila, ngunit ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para kay Terence. Kung hindi dahil sa pagtatago niya ng lakas ng foundation level, namatay na siya sa ganitong lugar. Mas naging maingat si Terence pagkatapos ng pagpapakita ng kapangyarihang iyon, ngunit wala ng ibang makapangyarihang nilalang sa loob ng ilang milya, marahil dahil sa higanteng sawa. Kahit na mayroon, sila ay maliliit, hindi nakakapinsalang mga hayop tulad ng mga groundhog. Hulaan ni Terence na ang higanteng sawa ay hindi man lang mag-abala na buksan ang bibig nito kahit padalhin niya ito dito. Nagpahinga ng kaunti si Terence pagkatapos na makamit ang konklusyong ito. Mapanganib na magpalipat-lipat sa mga makapangyarihang espiritong hayop na ito, ngunit ito ay walang mga benepisyo nito. Hindi bababa sa maaari itong magligtas sa kanya ng maraming problema. At ang higanteng sawa na iyon ay nakalunok lang ng Sky-class mid-face black ape, at ayon sa ugali ng mga ahas, hindi na sila dapat kumain ng ilang sandali.
Ito ay isang likas na instinct, at ang foundation stage giant python ay walang exception. Sa madaling salita, hindi dapat magkaroon ng anumang iba pang panganib sa lugar na ito sa loob ng ilang sandali. Ito ay nagbigay kay Terence ng pinakamahusay na pagkakataon upang maghanap ng mga halamang gamot. Karaniwan, ang ibang espiritu o mababanges na hayop ay hindi maglalakas loob na pumasok sa lugar na ito sa ilalim ng banta ng python, kaya ang mga halamang gamot dito ay dapat na lumago ng mas mahusay kaysa saan man. Pagkatapos magdesisyon, tumalon si Terence mula sa tuktok ng puno. Pagkatapos ng lahat, ang mga halamang gamot ay hindi tumubo sa mga puno na may ilang mga pagbubukod. Gaya ng inaasahan, may nakita si Terence sa sandaling makarating siya sa lupa. Ito ay isang mapusyaw na asul na bulaklak na tumubo sa damuhan. Sa unang tingin, ito ay hindi kapansin-pansin, ngunit kung titingnang mabuti, makikita nila na ang bulaklak na ito ay ganap na binubuo ng isang talulot. Napakahiwaga ng arko ng bulaklak, na para bang naglalaman ito ng mga misteryo ng mundo. Pinakamahalaga, kahit na ang bulaklak na ito ay maliit, ito ay puno ng espiritual na enerhiya, na siyang katangian ng mga halamang gamot. Baka bulaklak? Naisip ito ni Terence na alala niya ang hugis ng bulaklak. Mayroong daan-daang mga karaniwang halamang gamot sa mga dingding ng hall sa likod ng bundok, at sinuri niya ang mga ito bago siya umalis. Nakita niya ang bulaklak na ito. 366. Kung ito ay damo o hindi, kailangan na lang niyang hukayin ito at ilagay sa basket sa kanyang likod. Bibigyan siya nito ng mga puntos batay sa mga katangian ng damo at chi, at pagkatapos gawin iyon ni Terence, ang maliwanag na pulang puntong bar sa basket ay talagang tumaas ng kaunti, mula 0 hanggang 7. Ang mga ordinaryong halamang gamot ay nagbigay lamang ng 1 punto, ngunit ang tila hindi kapansin-pansing bulaklak na ito ay direktang nagbigay ng 7 puntos. Ito ay medyo magandang simula. Natuwa si Terence. Bagamat ang kanyang layunin ay hanapin ang nakakasira ng puso na katanji tanging damo, hindi masamang bagay na mangolekta ng maraming iba pang mga halamang gamot hanggat maaari. Kahit na hindi niya ilagay ang mga ito sa espasyo ng Jade, magagamit niya pa rin ang mga ito para makipagpalitan ng puntos. Gayunpaman, ang sumusunod na proseso ay medyo nakakainip. Si Terence ay nakakolekta ng napakaraming halamang gamot gaya ng inaasahan niya, at wala pang 1 oras, umabot sa 57 ang kanyang mga puntos, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang nakakalamon sa puso na katanji tanging halamang gusto niya. Kailangang malaman na upang matiyak na mahahanap niya ang nakakalamon sa puso na katanji tanging damo sa panahon ng pagsubok, marami na siyang ginawang takdang aralin bago ito. Espesyal pa nga siyang naglakbay sa likod na bangin upang kumonsulta sa scholar na si Baron. Hindi lang niya alam ang mga katangian ng napakagandang damong nakakalamon sa puso tulad ng likod ng kanyang kamay, ngunit kabisado na rin niya ang angkop na kapaligiran para tumubo ito. Gayunpaman, nilaybot na niya ang lugar ng ilang milya, ngunit hindi niya mahanap ang anino ng napakagandang damo na lumalamon sa puso. Hindi lang iyon, ngunit kung isa sa alang-alang mula sa madilim at mamasa-masa na kapaligiran, tila hindi maaaring tumubo sa lugar na ito ang nakakalamon sa puso ng napakagandang damo. Ayon sa nakatatandang kapatid na si Luri, ang maningning na damong lumalamon sa puso ay maaraw at madaling lumilitaw sa mga tuyong lugar na may sapat na liwanag. Hindi madaling makahanap ng ganoong lugar sa malalalim na kabundukan at lumang kagubatan. Walang magawang umiling si Terence. Maraming ulan ang malalalim na kabundukan at lumang kagubatan. Kung ito ay nasa secular na mundo, ito ay magiging isang tropical na rainforest na walang katapusan. Madilim at mamasa-masa ang lupa na may mga batis o batis. Kahit kaunting sikat ng araw ay hindi makakapasok. Hindi madaling mahanap ang nakakalamon sa puso na katanji tanging damo sa ganoong lugar. Kahit na sa mga pahiwatig ni Baron, hindi naging madali para kay Terence na makahanap ng isang lugar na akma sa pamantayan ni hindi niya alam kung nasaan siya, at walang anumang mga palatandaan sa loob ng radius na ilang dosenang milya. Kahit na ikumpara niya ito sa mapa na ibinigay sa kanya ng hall sa likod ng bundok, wala itong silbi.
Alam ng sino mang may karanasang mamuhay sa gubat na ang pinaka-nakakatakot sa malawak na gubat na ito ay hindi ang mabangis na mga hayop at mga nakal-alasong bagay na nakatago sa lahat ng dako, ngunit nawawala ng direksyon. Sa masukal na kagubatan na ito kung saan kahit ang sikat ng araw ay mahirap makita, sa sandaling mawala ang isa, ang huling resulta ay malamang na lumunin ng masukal na kagubatan. Sa katunayan, nang walang anumang palatandaan sa kanilang paligid, kahit na ang isang maagang yugto ng foundation tulad ni Terence ay mahihirapang hanapin ang kanyang sarili. Gayunpaman, siya ay bahagyang mas mahusay kaysa sa isang normal na tao dahil maaari siyang umakyat sa tuktok ng isang puno at gamitin ang araw upang matukoy ang kanyang lokasyon. Bukod doon, ang isa pa niyang kalamangan ay ang kanyang kakayahan sa kaligtasan ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Ngunit iyon lang. Ang kasalukuyang misyon ni Terence ay hindi upang mabuhay, ngunit upang mahanap ang nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo sa loob ng 3 araw. Iyon ay isang malaking kahirapan. At least hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung saang direksyon tatubo ang nakakalam na pusong Katanji tanging damo, at hindi niya alam kung gaano kalayo ang lugar na iyon sa kanya. Sayang lang at wala pa ring malay si Skybolt Pig. Kung gising lang ang lalaking ito. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga. Sa kakayahan ng baboy, kahit na hindi ito makakatulong sa kanya na mahanap ng diretso ang nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo, dapat itong makahanap ng isang tuyong lugar na may maraming liwanag. Pagkatapos ng lahat, ang treasure hunting ay ang talento ng taong ito, at ang pinakapangunahing premise ng treasure hunting ay ang pakiramdam ang kapaligiran. Ang paghahanap ng nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo sa loob ng 3 araw. Kung si Terence ay mayroon lamang 20% pagkakataon na magtagumpay sa kanyang sarili, kung gayon sa tulong ng baboy, mayroon siyang hindi bababa sa 80% pagkakataon. Sayang lang ang Skybolt na baboy simula nang dumating sila sa Skyclass Island. Mahigit 20 araw na ang nakalipas, at hindi alam ni Terence kung paano siya gisingin. Kung hindi dahil sa stable pa rin ang vital signs nito, iisipin ni Terence na naging halamang baboy na ang taong ito. Dahil hindi siya umasa sa baboy na Skybolt, sarili niya lang ang maaasahan niya. Huminga ng malalim si Terence, nakakita ng puno at nagsimulang umakyat. Mas lalo lang siyang nakakakita kapag nasa taas na siya. Sinubukan niyang umakyat sa pinakamataas na puno sa malapit at humanap ng lugar na angkop para sa paglaki ng nakakalamon sa puso na marikit na damo. Ito ang huling pag-asa na maaari niyang ilagay ang kanyang pag-asa. Siya ay isang maliit na hanggal, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa bulag na paghahanap tulad ng isang walang ulo na langaw. Si Terence ay labis na nag-iingat kapag siya ay umaakyat sa puno, palaging nagbabantay sa anumang paggalaw sa paligid niya. Nalaman niya mula sa nakaraang karanasan na ang mga puno ay hindi kasing gulo ng lupa na may lahat ng uri ng makamandag na ahas at hayop, ngunit ito ay mas mapanganib. Sa ganitong uri ng masukal na kagubatan, kung gaano kalakas ang nilalang, mas malamang na sakupin nito ang malaking espasyo sa itaas, tulad ng higanteng sawa at ang itim na unggoy na nakasalubong nila noon. Ang mga ahas at hayop sa lupa ay nakakagulo, ngunit hindi sila nagdulot ng malaking banta kay Terence. Gayunpaman, ito ay ibang kwento sa tuktok ng makakapal na tuktok ng puno. Maaaring may ilang makapangyarihan at mabangis na foundation stage spirit beasts doon. Ang punong hinahanap ni Terence ay teknikal na nasa labas ng teritoryo ng Python, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Gayunpaman, habang siya ay umaakyat, maaaring may isa pang espiritong hayop na kasing lakas niya noon. Pakiramdam niya ay may isang malakas na nilalang na nakatingin sa kanya mula sa isang madilim na sulok, ngunit nakarating siya sa tuktok ng puno nang walang anumang panganib. Maganda ang view niya. Ngunit pagkatapos ng ilang obserbasyon, kahit ang isang taong kasing lakas ng loob ni Terence ay hindi maiwasang masiraan ng loob. Walang ibang dahilan. Kahit saang direksyon tumingin, halos magkapareho ang tanawin. Ito ay ang lahat ng parehong walang katapusang treetops. Ang kaibahan lang ay kapag ang isa ay tumingin sa hilaga, bukod pa sa mga tuktok ng puno, makikita ang isang matayog na bundok sa di kalayuan. Napakataas nito na hindi makita ng isa ang tuktok, at umabot ito ng diretso sa mga ulap.
Ito ang pangunahing katawan ng tinatawag na likod na bundok. Ang likod ng bundok hall ay nasa timog ng bundok, at si Terence ay may pangkalahatang ideya kung nasaan siya ngayon, ngunit hindi niya alam kung saang direksyon siya susunod. Wala sa apat na direksyong ito ang tila angkop para sa paghahanap ng nakakalamon sa puso na katangi-tanging damo. Maaaring posible na mahanap ito pagkatapos maabot ang isang tiyak na taas sa likod ng bundok sa Hilaga, ngunit hindi na kailangang isipin ang tungkol dito. Ayon sa mapa, ito na ang panloob na bahagi ng likod ng bundok. Ang mga paghihigpit sa panloob na lugar ay hindi nabuksan, kaya walang paraan upang makapasok. A. 3,667. Well, si Terence ay nasa mahirap na posisyon. Maaari lamang siyang pumili ng isang random na direksyon upang tingnan. Sa mga sandaling ito, isang mabagal na kulog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, na sinundan ng madilim na ulap at malakas na hangin. Sa isang kisap mata, hindi na mabilang na patak ng ulan ang tumama, bawat isa ay kasing kapal ng hinlalaki. Masakit nang magtama ang mukha nila. Paparating ang ulan anumang oras. Hindi siya pamilyar sa nakapalibot na kapaligiran, at pinigilan ng bagyo ang kanyang visibility at perception sa sukdulan. Kung patuloy siyang lilipat sa labas sa oras na ito, hindi ito naiiba sa panliligaw kay kamatayan. Kahit na ang lakas ni Terence bilang early stage foundation, wala siyang choice kundi maghanap ng lugar na mapagtataguan mula sa ulan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagyo, at ito ay dumating at umalis ng mabilis, hindi ito dapat tumagal ng masyadong maraming oras. Plano ni Terence na maghanap ng makapal na canopy na mapagtataguan mula sa ulan, ngunit aksidente niyang nakita ang isang butas sa puno ng kahoy. Pagkatapos ng ilang obserbasyon at pagtiyak na walang anumang makapangyarihang espiritong hayop, sumikat si Terence. Kung ikukumpara sa bagyo sa labas, ang tuyo at komportableng butas ng puno ay isang hindi mapaglabanan na tukso, at si Terence ay walang exception. Sa hindi inaasahan, medyo malaki at walang laman ang espasyo sa loob ng tree hole. Ito ay humigit kumulang 20 metro kwadrado, at walang malinaw na mga palatandaan ng pagchiselang. Tila ito ay isang natural na nabuong butas ng puno. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang tambak ng mga bagay sa sulok. Naningkit ang kanyang mga mata at nanikip ang kanyang puso. Ang tumpok ng mga bagay ay talagang isang tumpok ng mga buto. May mga 4 o 5 sa kanila sa kabuuan. Hindi ito ang mga buto ng anumang mabangis na hayop, ngunit ang mga buto ng mga tunay na tao. Sa isang iglap, naramdaman nila ang paglamig ng kanilang dugo. Hindi kakaiba na makakita ng mga bakas ng tao sa butas ng punong ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang panlabas na lugar ng likod ng bundok. Taon-taon, maraming magsasaka ang pumapasok at umaalis. Gayunpaman, nakakagulat na makita ang mga kalansay ng tao dito, at mayroon silang 4 o 5 sa kanila. Hindi kaya may mga magsasaka na nagpapatayan at pagkatapos ay nagtatambak ng mga bangkay dito. Hindi maiwasang magtaka ni Terence. Si Terence ay sobrang alerto habang iniskan niya ang mga buto, bawat isa sa kanila ay may malalaking marka ng ngipin. This time, obvious na ang sagot. Ang mga taong ito ay hindi namatay sa kamay ng mga tao, ngunit naging pagkain ng ilang makapangyarihang espiritong hayop. Ang conclusion ay nagpatalsik kay Terence sa malamig na pawis. Ang dahilan kung bakit lumitaw ang mga taong ito dito ay malamang na sumilong sa ulan tulad ng ginawa niya ngayon, o para lang maghanap ng lugar na makapagpahinga at muling ayusin. Ngunit sa huli, lahat sila ay naging pagkain para sa isang makapangyarihang espiritong hayop. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na si Terence ay sumunod sa kanilang mga yapek, at malamang na tinutumbok ng makapangyarihang espiritong hayop na iyon. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang butas ng punong ito ay hindi isang kanlungan, kundi isang buhay na bitag, isang bitag na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming magsasaka ng walang libingan. Ang batas ng gubat. Ang mga salitang iyon ay sumagi sa isip ni Terence. Sa labas ng likod ng bundok, mayroong lahat ng uri ng mga patakaran at paghihigpit. Ang mga tao ay maaaring mamuhay ng payapa sa isa't isa, kahit nakasama ng mga espiritong hayop. Ngunit dito, wala sa mga panuntunang iyon ang gumana.
Dalawa lang ang pagkakakilanlan dito. Ikaw ay alinman sa mandaragit o ang biktima. Hindi niya alam kung ano ang hitsura ng espiritong hayop, ngunit alam niya na siya ay naging biktima nito, isang biktima na nahulog sa bitag nito. Sa sitwasyong hindi niya alam ang background ng kalaban, kung nanatili siya rito, baka nakaupo lang siya at naghihintay ng kamatayan. Kaya't si Terence ay nakapili kaagad sa 36 na stratagem, ang pag-alis ay ang pinakamahusay. Kahit na siya ay na-target at hindi makatakas sa isang piraso, maaari niyang piliin na baguhin ang larangan ng digmaan. Hindi na kailangang lumaban sa home field ng kalaban. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis sa butas ng puno, isang boses na matagal na niyang hindi narinig ang biglang tumunog sa kanyang isipan. GG. GG. Nagising ang baboy sa sandaling ito. Huminto ang mga hakbang ni Terence, ang boses na ito ang nagpasaya sa kanya. Mas mapagkakatiwalaan na mahanap ang nakakalamon ng puso na Katanji, tanging damo ngayon. Gayunpaman, hindi maganda ang sitwasyon, at hindi ito ang oras para palayain ang baboy ng Skybolt. Kailangan niyang maghintay hanggang sa makaalis sila sa panganib. Ngunit bago pa makaalis si Terence sa butas ng puno, mas lumakas ang iyak ng baboy sa kanyang isipan, na parang may apurahang sasabihin sa kanya. Tumalo ng puso ni Terence, may kayamanan kayang nakatago sa butas ng puno na naging dahilan ng pagkabalisa ng baboy. Pagkaraan ng ilang sandali mag-alinlangan, nagpasya si Terence na palabasin muna ang Skybolt Pig para makita kung ano ang mahahanap niya. Pagkatapos ng lahat, ang isang bagay na maaaring gumising sa Skybolt Pig up ay dapat na isang espesyal na bagay. Kung aalis siya ngayon, baka hindi na niya mahanap ang butas ng puno kahit na gusto niyang bumalik mamaya. Sayang naman kung basta-basta na lang niya na-miss ang kayamanan. GG. GG. Pagkalabas ng Jade Space, tumingin si Skybolt Pig kay Terence saglit bago tumakbo sa tumpok ng mga buto. Sinasabi mo na may kayamanan sa loob. Napakurap si Terence. Dahil sa likas na pagkasuklam, hindi na naisin ng isang normal na tao na tingnan ang tumpok ng mga buto na ito pagkatapos itong makita. Kahit na ang isang makapangyarihang eksperto sa unang bahagi ng foundation stage na tulad niya ay hindi gugustuhing baligtarin ang tumpok ng mga buto na ito, huwag isipin na mayroong isang bagay sa ilalim nito. GG. Tumango ang baboy. Hindi nagatubili si Terence at naglakad papunta sa tumpok ng mga buto. Gaya ng inaasahan, may itim na bag na nakatago sa ilalim ng mga buto. Hindi ito kalakihan, halos kasing laki ng isang kahon ng sapatos. Binuksan niya ang bag, ito ay isang kulay dugo, parang buhangin na bagay, at may kakaibang aura dito na hindi pa niya nakita. Nilinggan niya si Skybolt Pig, ano ito? Umiling-iling ang Skybolt na baboy, isinawsaw ang kanyang kuko sa madilim na kulay ng balat ng puno, at nagsulat sa lupa, hindi ko alam kung ano iyon, ngunit nagising ako sa aura nito. Ito ay dapat na isang napakabihirang kayamanan. Oh! Nakakatuwa! Nagdesisyon si Terence na ihinto ang pag-iisip tungkol dito dahil nasa delikadong sitwasyon sila. Inilagay niya ang bag sa espasyo ng Jade. Kung hindi siya nagkakamali, ang bag na ito ng mga bagay ay dapat na samsam ng digmaan mula sa tumpok ng mga buto sa lupa. Maaaring ito ay isang mahalagang kayamanan na kanilang ginugol ng hindi mabilang na pagsisikap upang makuha. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na mamamatay sila sa bitag ng butas ng puno sa kanilang pagbabalik. Hindi napigilan ni Terence na makaramdam ng panganib sa pag-iisip na haantong siya sa mga taong ito kung magdadalawang isip pa siya. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, sinimulan siyang alertuhan ni Jade. Sumirit si Skybolt na baboy at nagtago sa likod niya. Lumingon si Terence at nakita ang isang nakahiga na figure sa bakana ng puno. 3,668. Isang pares ng malamig, pulang dugo ng mga mata, tulad ng mga tansong kampana, ay nakatitig kay Terence. Bahagyang nanginig ang kanyang lalamunan, nagpakawala ng mahinang ungol na nagpamanhid sa anit. Ang kanyang mga pangil ay nakabukas, at ang amoy ng dugo ay umanib sa ilong ni Terence. Mula sa hitsura nito, dapat itong maging isang leopardo ng bundok. Gayunpaman, ang katawan nito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa isang ordinaryong leopardo ng bundok.
Ang taas lang nito ay malapit na sa 10 talampakan. Sa oras na ito, nakasuksok pa lang ito sa mabangis nitong ulo, at nakaharang na ito sa pasukan. Mayroon lamang isang pasukan sa butas ng puno, at si Terence ay hindi na makatakas ngayon. Para siyang pagong sa banga, nahuli ng higanteng panther. Siyempre, hindi nang ahas si Terence na tumalikod at gamitin ang kanyang kakayahan para masira ang ibang bahagi. Natatakot siyang atakihin siya ng halimaw. Malinaw na hindi mali ang dati niyang haka-haka. Ang buong butas ng puno ay isang buhay na bitag, at sa isang sandali ng kawalang ingat, siya ay naging biktima, ang biktima na halos nasa bibig ng kabilang partido. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang maramdaman niya ang aura. Gaya ng inaasahan, ang panther ay isang matibay na pundasyon stage spirit beast. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa ganitong level ng bisyo na nilalang, hindi nito mahaharangan ang mga taong narito. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay maaaring pumunta sa likod ng bundok, ang kanilang lakas ay dapat na hindi bababa sa foundation stage. Siyempre, ang posibilidad ng isang Sky Class Full Master ay hindi mataas, ngunit hindi ito maaaring ganap na maalis. Gayunpaman, natutuwa si Terence na bagamat ang Panther ay isang foundation stage spirit beast, ang lakas nito ay dapat na nasa mga unang yugto pa rin ng foundation stage. Hindi siya ganap na walang magawa. Gayunpaman, kahit na pareho silang nasa maagang yugto ng foundation building realm, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng mga tao at ng mga natural na nilalang na ito na ipinanganak para sa pakikipaglaban, lalo na't ito ang tahanan ng kabilang partido. Sa pagharap sa isang halimaw na tulad nito, kahit ang isang tulad ni Terence, na lumaban mula sa karaniwang mundo, ay walang gaanong tiwala sa pagtakas. Habang nakatingin pa rin sa kanya ang higanteng mountain leopard, tahimik na ibinalik ni Terence ang skybolt pig sa jade space. Pagkatapos ng lahat, ang baboy ay hindi isinilang upang lumaban, at ito ay masyadong mahina isang gasgas mula rito ay gagawin itong kumpay ng kanyan. Si Terence ay umaasa pa rin dito upang mahanap ang nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo para sa kanya, at hindi niya kinaya ang mga kahihinatnan. Sa kabutihang palad, ang Panther ay tila nagmamalasakit lamang kay Terence, hindi man lang ito pinansin ni Skybolt na baboy. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hinanga sentimo, maaaring adik na sa pagkain ng tao ang lalaking ito. Dagendong. Lalong tumindi ang dagendong ng higanteng Panther. Simula sa malaki at mabangis nitong ulo, dahan-daang umunat ang buong katawan nito. Kasabay nito, biglang lumitaw ang napakatalas na itim na kuko sa makapal na paa nito. Sa isang mahinang pag-swipe, nag-iwan ito ng ilang malalalim na marka ng kuko sa talampakan nito. Nakakaloka talaga ang eksenang ito. Ang kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi ordinaryong kahoy, naramdaman ito ni Terence bago pumasok, at ito ay napakatigas, halos kasing tigas ng isang bato. Ang mga kuko, sa kabilang banda, ay maaaring mag-iwan ng ganoong kalalim na marka, mapupunit siya sa lugar kung siya ay nakalmo nito. Ito ang bentahe ng isang uri ng laban ng espiritong hayop. Bilang isang lahi na ipinanganak upang lumaban, ang kanilang buong katawan ay napuno ng mga nakamamatay na sandata. Kung ikukumpara sa kanila, ang mga tao ay napakahina na hindi sila makatiis kahit isang suntok. Ito rin ang dahilan kung bakit mahirap para sa mga dalubhasa ng tao na lumaban sa mga laban ng espiritong hayop na may parehong antas ng lakas. Laminggalinga si Terence na isip na tumalikod sa banta ng higanteng Panther. Kahit na ang butas ay hinaranggan ng kabilang partido, para sa isang maagang eksperto sa foundation stage na tulad niya, hindi mahirap masira ang isang butas sa ganitong uri ng butas ng puno at makatakas. Gayunpaman, ang sariling katwiran ni Terence ay durog sa tila mas maaasahan at matalinong ideyang ito. Ito ay naiiba sa higanteng sawa na kanilang nakatagpo noon. Ito ay hindi mas mahina kaysa sa Panther, ngunit ang target nito ay ang itim na unggoy. Wala itong anumang mga disenyo kay Terence, kaya nakatakas siya ng hindi nasaktan. Sa katunayan, kung aatakihin siya kaagad ng anaconda, tiwala si Terence na makakatakas siya. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang kidlat na storm boots at butterfly microsteps, at tiwala siya na hindi siya matatalo sa anaconda sa mga tuntunin ng bilis. Gayunpaman, iba ang higanteng Panther.
Malinaw na ang Panther ay mas mabilis kaysa sa Python, lalo na sa masukal na kagubatan. Hindi kalabisan kung sabihin na ito ang hari ng bilis. At kaya, kahit na may Lightning Storm Boots at Butterfly Microstep, hindi pa rin naglakas loob si Terence na makipagkompetensya sa bilis. Kung tutuusin, una sa lahat, baka hindi niya kayang malampasan ang higanteng Panther na ito. Pangalawa sa lahat, ang malakas na ulan sa labas ay pinigilan ang kanyang visibility at perception sa isang napakababang antas. Kung hindi niya ito mahawakan ng maayos, maaaring makapasok siya sa teritoryo ng iba pang makapangyarihang espiritong hayop. Kung lilito ang gayong magulo at mabangis na nilalang, talagang nasa panganib siya ngayon. Kung ikukumpara sa pagtakbo palayo, kung tumalikod siya at humarap sa kanila ng direkta, bagaman mukhang kalokohan, ito ay talagang isang mas maaasahang pagpipilian. Tama, ito ang home ground ng kalaban. Tama, ito ay isang bitag na itinakda ng kabilang partido, at walang paraan upang maiwasan ito. Ngunit para kay Terence, parang wala siyang anumang pakinabang. Ang pinakamalaking kalamangan na maaasahan niya ngayon ay ang butas ng puno ay sapat na malaki para sa isang tao, ngunit ito ay masyadong maliit para sa isang 10 metrong matangkad na hayop. Kadalasan, ang malakas at malaking katawan ng isang hayop ay maaaring magkaroon ng isang mahusay na kalamangan, ngunit sa ilang mga sitwasyon, ito ay maaaring maging isang out-and-out na kawalan. Maaaring mabilis at maliksi ang higanteng Panther sa labas, ngunit hindi ito kasing liksi gaya ng inaakala niyang nasa loob ng butas ng puno. Sa isang labanan sa pagitan ng mga masters, ang isang maliit na pagbubukas ay maaaring magpasya sa kahihinatnan. Ang maliit na kalamangan na ito ay maaaring hindi sapat upang patayin ang higanteng Panther, ngunit nagbigay ito kay Terence ng maraming puwang upang ilabas ang kanyang potensyal. Matagal-tagal na rin simula noong naramdaman niyang mamamatay na siya anumang oras. Nakikita niya ang panganib sa malamig na mga mata na iyon, ngunit handa si Terence na makipagsapalaran. Daggendong. Sumunod ang higanteng Panther, at nagsimula ang The Killing Game. Sa napakaliit na butas ng puno, lalo na sa tag-ulan, sa sandaling gumalaw ang higanteng Panther, ang malakas na amoy ng dugo mula sa katawan nito ay tatama sa ilong, na nagpapahirap sa paghinga. Ang lalaking ito, kahit ang amoy sa kanyang katawan ay nakakamatay. Sumikip ang puso ni Terence, at bago pa niya magawa ang anuman, ang mga mapanganib na kuko ng isa ay umabot na sa kanyang dibdib. 3,669. Napakabilis. Na-overestimate na ni Terence ang bilis ng kanyang kalaban, ngunit napagtanto niyang minamaliit pa rin niya ang kanyang kalaban. Gayunpaman, ipinakita rin nito na ang kanyang pagpili na harapin ang kaaway ng direkta ay ang tama. Sa bilis ng kabilang partido, kung gusto niyang tumakbo, wala talaga siyang pagkakataong manalo. Mabilis na umiwas si Terence sa gilid at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang bahagya na makaiwas sa pag-atake, ngunit ang hangin mula sa mga kuko ay nag-iwan pa rin ng ilang butas sa kanyang damit. Daggendong. Ang kakayahan ni Terence na umiwas sa pag-atake ay wala sa inaasahan ng higanteng Panther. Ayon sa nakaraang karanasan nito, dapat ay nakayanan nito ang isang maagang foundation stage practitioner sa pag-ataking iyon, ang mga buto sa sulok ay patunay nito. Gayunpaman, ang sorpresa ay isang sorpresa lamang. Hindi huminto ang mga galaw ng higanteng Panther. Nang sumable ang isang kuko, sumunod agad ang isa. Kung ikukumpara sa nakaraang claw, ito ay mas mabilis at mas malakas. Hindi makahanap ng pagkakataon si Terence na mag-counterattack ng nagmamadali, at napilitan siyang umatras muli. Pagkatapos ng lahat, gaano man siya kaitiwala sa kanyang lakas, hindi niya isa sa panganib ang pakikipaglaban sa isang napakalakas at napakalakas na halimaw. Malinaw niyang alam na napakadelikado ng kabilang partido, ngunit kung umatake pa rin siya nang hindi naiintindihan ang sitwasyon, hindi iyon katapangan, iyon ay katangahan. Ngunit ang pagkakataong ito ay hindi kasing dali ng una. Habang umaatres si Terence, hinabol siya ng nilalang. Kahit na gumamit si Terence ng butterfly steps para gumalaw sa pinakamataas na bilis at nagbago pa ng direksyon, hinabol pa rin siya ng nilalang. Ito ay hindi na isang pag-atake na puro base sa animal instinct, ngunit isang tunay na high-grade martial skill.
Ang martial skill na ito ay napakalalim na kahit na ang mga dalubhasa ng tao ay hindi makabisado nito. Gaano ka man kabilis o maliksi, kapag nalock ka, walang posibilidad na makatakas. Bago ito, gusto ni Terence na umasa sa kanyang liksi upang aibuli ang malaking halimaw na ito, ngunit nang lumitaw ang pangalawang kuko ng halimaw, nawala ang lahat. Kung hindi niya ito maalis kahit anong mangyari, ano pa ang silbi ng kanyang liksi? Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga hindi madaling pauntirya ang isang maagang foundation stage battle type spirit beast. Sa huli, natapos ang kuko sa kaliwang braso ni Terence na dumudugo ng husto na may 3 sugat na hanggang buto. Ito ang resulta ng paggamit ni Terence sa dingding ng kuweba sa likod niya bilang takip. Kung hindi dahil medyo bumagal ang higanteng panther, ang kuko na ito ay hindi lang mag-iiwan ng 3 sugates sentimo, aalisin sana nito ang buong kaliwang braso ni Terence. Ngunit maliban sa pagkabigla, ang eksena ay nagbigay ng inspirasyon kay Terence. Ang mga aksyon ng halimaw ay puno ng kapangyarihang pumatay, ngunit napakaingat nitong kontrolin ang lakas nito. Ayaw nitong magpakawala ng kahit katiting na dagdag na puwersa, na para bang natatakot itong sirain ang butas ng puno. Halatang halata ito nang muntik na nitong mahawakan ang pader. Sa katunayan, gaano man katigas ang mga dingding ng butas ng puno, ang tao at ang hayop ay parehong nasa unang bahagi ng lupain ng pagtatayo ng pundasyon. Kung mag-aaway silang dalawa, pati ang buong puno ay madudurog, lalo pa itong maliit na butas ng puno. Karamihan sa mga eksperto ay namatay na rito noon dahil hindi man lang nila nakayanan ang unang kuko at direktang pinatay. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti sa sarili, nagplano pa ba itong lalaking ito na gamitin itong 3-hole trap para makakuha ng mas maraming tao. Dami mong iniisip. Pagkatapos ng lahat, ang isang makapangyarihang espiritong hayop sa unang yugto ng pundasyon ng gusali ay hindi isang ordinaryong mabangis na hayop. Ang katalinuhan nito ay hindi mas mababa sa katalinuhan ng isang tao, at ang mga aksyon nito ay malayo sa tuwirang tulad ng sa ordinaryong mabangis na hayop. Ang bawat aksyon nito ay may espesyal na layunin. Sinabi pa na ang ilang espiritong hayop ay maaaring maganyong tao pagkatapos tumapak sa makalangit na landas. Gayunpaman, ang hanay ng makalangit na landas ay masyadong malawak, at hindi niya alam kung magagawa ito ng maagang yugto ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon. Gayunpaman, hindi naman isang magandang bagay ang mag-isip ng labis sa proseso ng labanan. Ngunit habang iniisip ni Terence kung paano ito gagamitin, hindi nakuha ng mga kuko ng panther. Karaniwan, dapat ay naihayag na nito ang kahinaan nito sa ngayon, ngunit hindi. Hindi lang nito naubos ang lahat ng lakas, umatake pa ito ng mas mabangis. Lumingon ang higanteng panther nang kumalas ang mga kuko nito, at nagulat si Terence nang makita ang mahaba at malakas na buntot na papalapit sa kanya. At hindi ito isang ordinaryong tail sweep. Ang bilis ng buntot ng leopard ay napakabilis na mahirap makilala sa mata. Ang isa ay nahati sa 3, 3 sa 9, at naging mabibigat na anino ng buntot na tumama sa kanyang mukha. Ang bangis talaga ng lalaking ito. Ayon sa pagtatansya ni Terence, ang kapangyarihan ng ilusyonaryong tail whip na ito ay maihahambing na sa kanyang ika-21 na estilo ng wildfire na 8 trigram palm. Kung tatamaan siya ulit, kahit brush lang tulad ng dati, mahirap hindi mamatay. Ang higanteng panther ay puno ng kumpiyansa. Ito ang trump card nito. Walang paraan ng isang maagang foundation stage cultivator ay makakaligtas sa pag-ataking ito. Kahit na ang mas malakas na peak early foundation stage cultivator ay malubhang masasaktan kung hindi mapatay ng trump card na ito. Hindi nila alam na kung mas malakas ang isang hakbang ng pagpatay, mas malamang na magkakaroon ito ng hindi inaasahang nakamamatay na mga depekto sa ilang mga oras. Bagamat ang higanteng panther na ito ay mayroon ng katalinuhan na maihahambing sa isang tao, ang mga iniisip nito ay mayroon pa ring nakamamatay na blind spot tulad ng isang normal na tao. Hindi pinili ni Terence na dodge tulad ng huli, ngunit sa halip ay tumalon sa ere. Ang mga mata ng higanteng panther ay napuno ng paghamak. Nililigawan lang ng taong ito si kamatayan sa pamamagitan ng pagpiling lumipad sa hangin sa harap ng kanyang trump card. Ngunit sa susunod na sandali, naramdaman kong may mali. Bagamat tumalon si Terence sa hangin, ang kanyang buong katawan ay nakadikit sa pader sa likod niya.
Kung tumawid ang buntot ng Letigo, maaari nitong patayin si Terence, ngunit sisirain din nito ang butas ng puno. Walang kamalay-malay na nag-alinlangan ang Panther, at ito ay nagbigay kay Terence ng pagkakataong mag-counterattack. Natapakan niya ang pader sa likuran niya gamit ang mga butterfly steps niya at itinulak ang bilis niya sa maximum. Sa isang kisap mata, si Terence ay tumalon sa mga anino at nasa itaas ng ulo ng kanyang kalaban. Pagkatapos, ginamit niya ang ika-21 na estilo ng Wild Flame 8 Trigram Palm na pinaganda ng malalim na chi necklace. Boom! Nanginginig ang buong puno, at hindi mabilang na mga sanga at dahon ang nahulog mula sa labas, na ikinagulat ng isang grupo ng mga hindi nakakapinsala at mahihinang ibon. Whoosh! Whoosh! Nakahinga ng maluwag si Terence habang nakatingin sa higanteng panther na nakahandusay sa lupa, hindi makagalaw. Siya ay nasa matinding panganib mula nang harangin ng kaaway ang pasukan, at ang palad na iyon ay isang karanasang buhay o kamatayan. Kung hindi dahil sa katotohanang napansin niya ang mahinang punto ng higanteng panther, kahit na mapatay ito ni Terence sa huli, ito ay isang talo-talo na sitwasyon para sa magkabilang panig, at kakailanganin niya ng ilang oras upang makabawi. Gayunpaman, naubos na ng ika-21 na estilo ng Wildfire na 8 trigrams palm ang lahat ng totoong chi sa kanyang katawan. 3,670. Ito ang pinakamalakas niyang killing move ngayon. Kung ang hakbang na ito ay hindi pa rin kayang patayin ang mabangis na nilalang na ito, kung gayon ay maaari lamang siyang lumuhad at magmakaawa. Para sa mapahamak na bagay na ito. Malakas ang higanteng panther, ngunit hindi nito kinaya ang 21 estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram palm. Sa wakas ay si Terence ang huling tumawa. Malakas pa rin ang ulan sa labas, at hindi na sila makakaalis kaagad. Nagtago si Terence sa tree hole at pumasok sa Jade Space para mabawi ang kanyang chi at pagalingin ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, bago siya pumasok sa espasyo ng Jade, tiningnan niya ang bangkay ng panther sa lupa at inilagay ito ng may pag-iisip. Matapos makapasok sa kalawakan, ang malagim na boses ng bagay ay tumunog sa tabi niya na may bakas ng pagkagulat. Isang nine-tailed cloud piercer leopard. Kung kaya mong patayin ang bagay na ito, magagawa mo. Senior Ghost, ang taong ito ay tinatawag na nine-tailed cloud piercing leopard. Kumurap-kurap si Terence, ngunit angkop ang pangalan ng maalala niya ang Letigo sa buntot. Not bad. Kung tutuusin sa laki ng katawan nito, dapat ay nasa hustong gulang na ito. Ang lakas nito ay nasa maagang yugto pa lang ng foundation building realm. Isa itong kilalang mamamatay tao sa kagubatan. Kahit sa buong mundo ng mga spirit beast, isa itong napakasama at tusong tao. Bihira na makakita ng tulad mo na kayang patayin ito sa kagubatan gamit ang iyong lakas. Ang tono ng malagim na bagay ay may pambihirang pahiwatig ng paghanga. Hehe Senior Ghost, nambola mo ako. Ang swerte ko lang. Umiling si Terence na may mapait na ngiti. Sa pagkakataong ito, nagawa nilang patayin ang nine-tailed cloud piercing leopard. Bagamat sa huli ay umasa sila sa matinding kapangyarihan, napakahalaga rin ng swerte sa huling sandali. Kung hindi dahil sa nine-tailed cloud piercing leopard subconscious hesitation, mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa huli. Siyempre, ang kaunting swerte na ito ay nagmula sa kanyang katalinuhan. Kung hindi napansin ni Terence ang mahinang punto, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong subukan ang kanyang kapalaran. No need to be humble, part din ng strength ang swerte. Napabuntong hininga ang malagim na bagay. Tumingin sa kanya si Terence, nagulat. Parang may kwento sa likod nito. Sa totoo lang, hindi pa rin niya alam kung saan nanggaling ang bagay na ito pagkatapos ng mahabang pananatili sa Jade Space. Naramdaman na lang niya na may kinalaman ito sa Skyclass Island. Bagaman, ang tanong na ito ay matagal nang nasa puso niya, ngunit dahil ayaw itong sabihin ng bagay, hindi napigilan ni Terence ang sarili na magtanong. Kaya lang niya itong itago. Tiningnan niya ang bag ng pulang dugo na grabo at tinanong ang multo habang binabawi ang kanyang purong chi, Senior Ghost, alam mo ba kung ano ang mga bagay na ito? Pinalaki siya ng makamulto ng mahabang panahon bago sinabing, hindi ko pa ito nakita. Mukhang isang uri ng material, ngunit hindi ko alam kung para saan ito ginagamit.
Hindi mo man lang makilala ang isang multo. Napakurap-kurap si Terence, mukhang maraming alam ang lalaki, at wala dapat siyang alam, pero kahit siya ay hindi niya masabi kung ano itong tumpok ng dugong pulang graba, ito ba ay isang uri ng bihirang materyal. Matatagpuan lamang niya ang tanong na ito sa kanyang isipan sa ngayon at tingnan kung malalaman niya ang tiyak na pangalan at paggamit nito sa hinaharap. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na si Terence sa kanyang paggaling at inilabas ang baboy ng skyboat mula sa espasyo ng Jade. Kung tutuusin, ang kanyang prioridad ay ang hanapin ang nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo, at wala siyang gaanong oras upang sayangin. Matapos lumabas sa espasyo ng Jade, natapos na ang ulan at maaliwalas ang kalangitan, ito ang perpektong oras para lumipat. Dinala ni Terence ang skyboat na baboy sa lupa at iniwan ang iba sa baboy. Dahil hindi pa niya nakita ang nakakalamon sa puso ng napakagandang damo noon, kahit na ang isang natural na mangangaso ng kayamanan tulad ng skyboat pig ay hindi maaaring direktang hanapin ito. Maaari lamang niyang sundin ang kahilingan ni Terence at maghanap ng angkop na lugar para ito ay lumago. Mayroong dalawang kondisyon, sapat na liwanag at tuyo. Ang mga kondisyon ay napakasimple, ngunit hindi madaling makahanap ng tulad ng isang piraso ng lupa sa periphery ng likod na bundok na tulad ng isang tropical na rainforest. Gayunpaman, sa baboy, ito ay isang piraso ng cake. Ang talento nito ay hindi gaanong treasure hunting kundi isang kumpletong pangunawa sa paligid nito. Ang ilong nito ay mas tumpak kaysa sa pinakasopistikadong detector sa sekular na mundo. Hanggat ito ay handa, maaari nitong maunawaan ang anumang minutong pagbabago sa nakapalibot na kapaligiran nang hindi nawawala ang isang detalye. At ang saklaw na ito ay maaaring umabot sa isang radius ng ilang li. Sa setup na ito ay isang piraso ng cake para sa skyboat pig upang makahanap ng isang lugar na akma sa mga kinakailangan ni Terence. GG. Nang makitang muli ang liwanag ng araw, tumili ang baboy ng skyboat sa tuwa. By the way, Senior Ghost, noong ako ay nasa mortal world, narinig ko na kapag ang isang espiritong hayop ay umabot sa ranggo sa langit, ito ay makakapagsalita ng wika ng tao. Ngunit ako, ang skyboat na baboy, ay tila gumagawa pa rin ng ilang mga daldal na tunog. Curious na tanong ni Terence dahil walang panganib. Ang ilang mga espiritong hayop ay ganito, ngunit ang ilang mga espiritong hayop ay hindi. Huwag mong gamitin ang iyong limitadong kaalaman sa mga espiritong hayop sa sekular na mundo bilang isang awtoridad. Ang Diablo ay nagsabi ng walang pakialam, ang mga espiritual na hayop na nakikita mo sa sekular na mundo ay pawang mga mababang antas na espiritual na mga hayop. Sila ay dumaan sa mahabang panahon ng ebolusyon, kaya sila ay karaniwang makapagsalita kapag sila ay nakarating sa langit. Gayunpaman, ikaw ang pilit na nagpalakas ng lakas ng batang ito. Hindi pa umabot sa tamang oras para magsalita, kaya natural, hindi ito makapagsalita. Para itong bata na nagsasalita. Nagkaroon ng unti-unting proseso, at hindi ito isang bagay na maaaring gawin sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng lakas ng isang tao. Gayun din, sa Sky Class Island na ito, ang ilang mga espiritong hayop ay Sky Class na sa sandaling sila ay ipinanganak. Paano niya nasabi iyon? Nakikita ko. Sabi ni Terence, lubos na kumbinsido na ang Moldite ay ang awtoridad sa lugar na ito. Habang dinadala niya si Terence sa mga nakatagong lokasyon, hindi nakalimutan ng baboy ng skyboat kung ano ang galing niya. Isang lalaki at isang baboy, kinuha nila ang lahat ng mga espiritual na halamang gamot na kanilang nakita, at ang resulta ay umabot sa 738 ang mga puntos ni Terence. Ayon sa sentido komun ng mga nakaraang pagsubok, ang huling marka ng parehong uri ng mga pagsubok sa baguhan sa nakaraan ay karaniwang nasa 500 puntos. Wala pang isang araw, at nalampasan na ni Terence ang kanyang inaasahan. Sa ilalim ng pamumuno ng baboy, si Terence ay naglakbay sa kagubatan sa loob ng isang buong araw, at nang malapit ng lumubog ang araw ay sa wakas ay narating niya ang kanyang destinasyon, isang kanyan. Ang kanya na ito ay higit sa 100 talampakan ang lapad at minarkahan sa mapa na ibinigay ng likod ng bundok hall. Sa orihinal, mahirap iugnay ang isang kanyen sa salitang tuyo at maaraw.
Gayunpaman, sa paligid ng likod na bundok, ang lugar na ito ay isa ng pambihirang lugar na nakakatugon sa dalawang kondisyong ito. Ang canyon ay ilang daang talampakan ang lalim, at mayroong rapid river sa ibaba. Lalong magulo ang tubig dahil sa pagbuhos ng ulan ngayon, at mukhang kung hindi sinasadyang mahulog siya, kahit ang isang master na tulad ni Terence ay mababalata ng buhay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.